Nagulat sina Ash at Princess Ahiro nang makita nila si Kim na may kinukuha ito na isang bagay mula sa kanyang damit. Sabi pa ni Kim, "Ngayon, ito na lang ang natitira." Nagsalita naman si Princess Ahiro sa kanyang pag-iisip. Nagtatago pa pala siya ng isa pang skill. Habang si Ash naman ay napapatanong, ano naman kaya ang gagamitin niya ngayon? At inilabas ni Kim ang isang lalagyan ng alak at nagtaka silang dalawa kung para saan ito. Agad naman itinaas ni Ash ang kanyang baril at itinutok ito kay Kim at malakas niyang sinabi na sumuko na daw si Kim dahil napagdesisyonan na ang kung sino ang nanalo. Binuksan naman ni Kim ang takip ng lalagyan at napatawa sa sinabi ni Ash. Wika pa niya, tama nga naman daw siya. Kung kaya sumusuko na daw siya. Sabay upo at inom ng kanyang alak. Parang nagulat naman si Ash sa kakaibang ikinikilos ni Kim at hindi pa rin naniniwala sa kanya. Kaya tinanong niya muli ito kung ano na naman ba daw ang binabalak nitong gawin. Pagkatapos naman uminom ni Kim ay sinabi niya kay Ash na, tinitiyak ko sa iyo na hindi ito laro. Ang tulang pinaghirapan kong mabuti ay nasunog at naging abo. Masakit man sa puso ko, umiinom na lang ako para kahit papaano ay maibsan ang aking kalungkutan. Kung kaya maaari na kayong dumaan. Sabay inom muli ng alak. Dahan-dahan naman silang naglakad ni Princess Ahiro at Ash. Subalit, nakataas pa rin ang kanilang depensa. Wika at tanong pa ni Princess Ahiro. Kahit sinasabi mo yan, hindi mo naman siguro kami aatakihin ng patalikod hindi ba? Muli naman napatawa si Kim at nagsalita. Kayong mga kawawang kaluluwa, panlilinlang na lang ba ang alam ninyo? Mag-relax kayo, hindi ko babawiin ang aking salita, pwede na kayong umalis. Nang marinig nila ito ay agad na silang tumakbo ng mabilis at malakas na sinabi ni Ash na ito na ang kanilang pagkakataon upang wasakin ang jewel ng kanilang kalaban. Habang mabilis silang tumatakbo ay nabanggit naman ni Princess Ahiro ang tungkol sa sinabi ni Ash sa kanya kanina. Na huwag daw nitong gamitin ang kanyang enerhiya ng basta-basta na lang. Wika pa ni Princess Ahiro. Hindi tayo magkakaroon ng kahit anong tsansa laban sa kanya kung wala ang skill ko. Tumugon naman si Ash at sinabi na tama naman daw siya. Pero hindi ako sigurado kung magandang ideya pa rin na gamitin mo ang future mana mo ng paulit-ulit kung hindi natin alam kung gaano pa karami ang natitira sa'yo. At habang patuloy silang tumatakbo, bigla naman lumitaw ang system at ipinaalam nito kay Princess Ahiro na oras na para bumalik ang artifact sa orihinal niyang oras. Ang iyong glove ay matatanggal na sa ngayon. Nagulat naman si Princess Ahiro dahil dito at habang nakikita niyang unti-unti nang nawawala ang gloves ay malakas niyang sinabi na huwag naman sana ngayon. Dahil para sa kanya, malaki pa ang maitutulong nito sa kanila. Dagdag pa ng system, ang leather glove ng Spirit King ay tuluyang nang bumalik sa orihinal nitong oras. Nagsalita naman si Ash nang makita niya ito. Sinabi niya na tama daw siya at tinanong niya si Princess Ahiro. Bakit mo pa gagamitin ang kakayahan mo kung alam mong mawawala rin naman agad ito? Sinabihan naman siya ni Princess Ahiro na tumahimik na lang. At walang kaano-ano ay bigla na lang nagsalita si Gold. Sino ang sinasabi niyong nawala? At makikita natin si Gold na andyan pa rin at nakalutang sa itaas nilang dalawa. Nagulat naman si Princess Ahiro nang marinig niya ito. Habang si Ash naman ay napapatanong kung ang summon ng spell ba daw ay active pa din. Napatanong din si Princess Ahiro kung paano daw ito nangyari. Nagsalita naman si Gold, hindi ba ilang beses ko nang sinasabi sa iyo simula pa kanina? Na kailangan mong mag-sign ng kontrata sa akin. Malinaw na ang vessel na dating nakapaloob sa aking kaluluwa ay dumaan sa ibang panahon at espasyo. Pero bukod doon, ang tunay kong katawan ay nilikha rito sa panahong ito, gamit ang iyong mana. Ibig sabihin, ang vessel lang ang bumalik sa sarili nitong panahon. Tinanong naman siya ni Princess Ahiro, sinasabi mo ba na magsasama na tayong dalawa simula ngayon? Nakangiti naman sumagot si Gold. Oo, parang ganun na nga. Ikaw at ako ay nakatali sa isa't isa sa pamamagitan ng ating mga kaluluwa. Inaasahan kong makatrabaho ka, clumsy kong master. Pagkatapos ay nagsalita naman ang host na si Dakan. Napagdesisyonan na ang panalo sa isang bahagi ng daan, pero sa kabilang panig, patuloy pa rin ang matinding labanan. At makikita si X at Hongdo na nagharap na sa loob ng painting. Nagsalita naman si X sa kanyang isipan. Nakakulong ba ako sa loob ng isang painting? At ang kanyang skill ay kasing kakaiba din gaya ng sa akin. Tinanong naman ni Hongdo si X na kung nagulat ba daw siya. Wika pa ni Hongdo, sa loob ng painting na ito.
Ang paggamit ng iyong kahangahangang skill ay imposible. At kung nakikita mo, ikaw ay nasa loob ng aking painting. Kung kaya ngayon maglalaban tayo sa ilalim ng parehong kondisyon. Napamura naman si X at nagsalita muli sa kanyang isipan. Tama ang sinabi niya, na wala ang mga katangian ko, ang mga skills ko, at pati ang mga sandata ko. Ibig sabihin, hindi ko na magagamit ang phantom skills na pinaghirapan kong makuha. Kung ganoon, iisa na lang ang paraan palabas. At nagsimula ng kumilos si X, mabilis niyang inikutan si Hongdo at nakapunta siya kaagad sa likuran nito. Ngunit, napansin naman ito ni Hongdo at napangiti na lang. Habang si X naman ay sinabi sa kanyang isipan na kaya daw niya itong matalo gamit lamang ang kanyang lakas. At nakakita siya ng isang opening para umatake. Sinubukan niyang sipain ang binti ni Hongdo. Pero iniangat naman ni Hongdo ang kanyang binti at isang malaking bato ang bigla na lang lumitaw. Na siyang tinamaan ni X ng kanyang malakas na sipa. Napaluha naman at napatalon si X sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Habang ginagawa ito ni X ay hindi na niya napansin pa ang isang malakas na suntok na paparating. At direkta siyang tinamaan sa mukha at tumilapon siya papalayo at bumagsak ng malakas. Tinanong naman ni X kung saan ba daw nanggaling ang bato na yon. Isa ba daw yung trick? Dapat ay nakabukas ang mga mata mo, bata. At muli silang tumawa ng malakas. Nainis naman si X at malakas niyang sinabi na tumahimik daw ang mga ito. At muli siyang nagsalita sa kanyang isipan. Ang lakas naman ng loob niya para maliitin ako. At bigla siyang nagulat nang may natuklasan siyang isang bagay. Meron siyang isang skill na kaya niyang magamit sa loob ng painting na ito. Kung kaya naisip niya na gamitin ang mga anino sa loob ng painting para atakihin siya. At walang kaano-ano, gamit ng kanyang skill ay sinugod niya si Hongdo. Nagulat naman si Hongdo nang makita niya ito at siya ay napatanong. Gumamit ba siya ng isang spell? Sabay sugod din kay X at aakmang susuntukin na ito. Malakas niya rin sinabi na kakaiba daw talaga si X at siya rin daw ang kauna-unahang tao na nakagamit ng isang spell sa loob ng kanyang painting. At nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok. Ngunit, hindi naman tinamaan si X at madali niya lang itong naiwasan. Sabi pa niya sa kanyang pag-iisip, ang bagal niya, hindi niya kayang sabayan ang bilis ko sa anino. Ito na ang pagkakataon ko. Aatake ako mula sa likuran mo, loko ka. Ngunit, sa paglitaw niya ay nagulat siya nang bigla na lamang siyang tinuro ng mga tao sa loob ng painting. Malakas nilang sinabi kay Hongdo na nasa likuran niya daw ito. Ngunit, hindi naman nabahala si X sa kanila at sinabi na. Hindi rin naman daw kaya ni Hongdo na mag-react sa bilis niya. Makikita naman si Hongdo na inilabas niya muli ang kanyang paintbrush at siya ay nagsalita. Ganyan pala gumagana ang kakayahan mo. Na tila bang may natuklasan siyang isang bagay sa skill ni X na ginagamit. Sa muling pagsugod ni X ay laking gulat niya na nagawa siyang mapigilan ni Hongdo gamit lamang ang paintbrush nito. Dahil dito, hindi siya makapaniwala na ganun lang kadaling napigilan ni Hongdo ang kanyang atake. Kaya tinanong niya si Hongdo, anong klaseng brush ang meron ka? Nakangiti namang sumagot si Hongdo. Isang brush na kayang mag-absorb ng anino. Ang brush na ito ay gawa sa buhok ng Horse of Death mula sa Demon World. Ang anino ay pwedeng gawing tinta. Sa pamamagitan ng spell ko, kaya kong likhain muli ang ibang mundo sa pamamagitan ng pagpipinta ng isang tao gamit ang anino niya mula sa kabilang panig. At walang kaano-ano ay lumaki ang mga mata ni X sa gulat nang makita niya na inaabsorb na ng brush na ito ang kanyang anino. Dahil dito, siya ay napamura na lang at tumalon pa atras. Nagsalita naman si Hongdo pagkatapos. Medyo matibay ang anino mo, impressive. Kaya ano kaya ang dapat kong iguhit gamit nito? Sabay gamit ng brush muli at nagsalita. Tama na ang walang kwentang wrestling match na ito. Bigyan natin ang ating mga kaibigan ng steel armor at mga sibat. Maglagay din tayo ng mga ilang halimaw dito. Ngayon, mas magiging masaya na ang painting na ito. Ayan, masasabi kong mas naging interesante na ang gawa kong painting. Nagulat naman si X nang makita niya ang mga ginawa ni Hongdo. At tinatawag ito na Tune of Monsters. Mabilis naman kumilos si X at tumakbo ng mabilis. Habang tumatakbo ay malakas niya ring sinabi na isang pandaraya daw ang ginagawa nila, isa laban sa lahat. Hinabol naman siya ng mga halimaw at tao at malakas siyang tinatawag ng mga ito na isang bastardo. Tumigil na daw siya sa pagtakbo. Huminto ka na para mahuli ka na namin.
Hindi naman pumayag si X at malakas niyang sinabi na asa na lang kayo. Sabay counter-attack at siya ay nagsalita. Ang mga taga-nood na kagaya nyo ay dapat walang may ginagawa kundi ang umupo na lang at manood. Sa pag-atake ni X sa isa sa mga tao sa painting ay may napansin siya sa kanyang mga daliri. Isang ink, kaya napatanong siya kung iginuhit ba niya ang mga ito gamit nito. Bigla naman may lumitaw na isang napakalaking tigre sa harap ni X at siya ay napapatanong kung ano na naman ba daw ito. Malakas na sinabi ng tigre sa kanya na hindi daw siya nito kakainin kung bigyan daw siya ni X ng isang rice cake. Nagtaka naman si X nang marinig niya ito at napatanong kung kailan pa ba daw kumakain ng rice cake ang isang tigre. At binugahan siya ng apoy ng tigreng ito. Dumating din ang ilan pang mga halimaw at binugahan rin si X ng apoy. Sa gitna ng patuloy na pagbuga ng apoy ng mga halimaw ay makikita naman si Hongdo na nakaupo lang sa gilid at masayang nanunood. Sabi pa niya, si Graham mismo ang pumili sa kanya. Kung kaya malaki ang inaasahan ko mula sa batang yon. Pero nakakadismaya naman ito, dagdag pa ni Hongdo. Ang mga apoy na yon ay isang muling paglikha ng Hellfire. Walang makakalabas mula roon. Kaya, tapos na siya. Ngunit, sa gitna ng apoy ay may bigla na lang may kumislap na isang liwanag at nagawa nitong matalo ang tigreng painting. Nagkapira-piraso ang mga ito at makikita si X na nakatayo pa rin sa gitna at parang may hawak-hawak ng sandata. Dalawang kulay pulang mga dagger na kapareho ng kanyang sandata mismo. Nagulat naman si Hongdo nang makita niya ito at hindi siya makapaniwala na may hawak si X na isang sandata. Kaya tinanong niya, paano ka nakagawa ng isang sandata sa loop ng aking painting? Napagtanto ni Hongdo na meron isang paraan upang makagawa ka ng isang sandata sa kanyang painting. At iyon ay kailangan mong iguhit ng perpekto ang isang sandata gamit ang tinta. Ngunit, napansin niya na ang sandata na hawak ni X ay kulay pula. At mapapansin din na may tumutulo mula sa kamay nito. At dito niya nalaman kung paano niya ito ginawa. Malamang daw na gumuhit si X ng isang sandata gamit ng kanyang sariling dugo. Ngunit, napapatanong siya kung kailan niya ito ginawa. At paano naman siya nakakapagpinta ng ganun kagaling. Agad naman kumilos si X at tumalon habang malakas na sinasabi na, para sa kaalaman mo, meron talaga akong talento sa kahit na anong bagay basta may kinalaman sa aking mga kamay. Nagsalita naman si Hongdo sa kanyang pag-iisip nang makita niya si X na pasugad na. Wala ka pa rin magagawa kahit na ganon. Ang painting na ito ay ang aking mundo. At meron pa akong sapat na tinta para makapagpinta. At muli siyang gumuhit gamit ng kanyang paintbrush. Gumawa siya ng ilan pang mga tigre at inatake nito si X na pasugad sa kanya. Agad naman naghanda si X para mag-counter-attack. Gamit ng dalawang dagger na kanyang ginawa ay nagawa niyang matalo ang mga tigreng ginawa ni Hongdo at ibunuhos nito ang kanyang lakas para sa susunod na atake. Nagulat naman si Hongdo at hindi makapaniwala sa ginawa ni X at lumaki ang kanyang mga mata sa pagtataka kung paano naging ganito ka-solid ang anino ng batang ito. At direkta siyang tinamaan ng atake ni X na tinatawag niyang X-slash. At bumulwak ang dugo ni Hongdo sa sobrang lakas nito.